Ito ang nangungunang istasyon ng mga radyo, FIL 113, himpilan ng mga balita, musika at saya. Ang oras natin ngayon ay 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Balita at serbisyo, hatid sa inyo. Hatid sa inyo. Mga programang tatak Pinoy at totoo. Dito sa Radyo ng Bayan. Radyo ng Bayan, arangkada at lalaban. FIL 113. Hello! Magandang hapon! Masantos yung araw mo si kayong amin. Agaylay putang awa, kaya magsiinom kayo ng maraming tubig at magdala lagi ng payo. Pero bago ang lahat, ay nais magpasalamat ng aming istasyon sa mga nagabot ng kanilang tulong pinansyal para sa mga kababayan nating naapektuhan ng lindol sa Cebu. Naibahagi na ho namin ang mga relief goods sa mga nangangailangang pamilya. Patuloy po sana nating ipagdasal na umayos ang kanilang kalagayan. Para sa mga nakatuto ngayon, makakasama niyo ako ngayong hapon para sa programang Radyo Realidad, mga kwento ng buhay. Isa na namang madamdaming kwento ang ating masusubaybayan. Para nga pala sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako si DJ Jen. Araw-araw niyong kachismosa pero hindi inggitera. DJ Jen, nais ko pong magpasalamat dahil napili niyong ibahagi ang aking kwento sa iyong mga tagapakinig. Ako ay isang scholar ng bayan. Bilang panganay ay ayaw kong masyadong mahirapan ang mga magulang ko dahil hindi naman kami lumaki sa yaman. Magandang umaga. Para sa ating araling patungkol sa gobyerno, ano nga ba ang mabuting pamamahala? Ito ay pagiging matapat at nakikita ang pagunlad ng bansa. Tama, ang mabuting pamamahala ay isang paksa na nakatutok sa pagiging responsable at epektibong pamumuno sa isang lipunan na nagbibigay diin sa mga konsepto tulad ng pananagutan, partisipasyon at mga panuntunan ng batas. Naman, ganyan sinasabi nila pero iba sa pinapakita. Tapos, pag nagreklamo ang mga tao, sila pa yung mga matapang at abusado. Ayos din eh. Uwian na! Ano, pupunta ka ba sa Makalawa? Sobrang laking rally ang mangyayari. Babahin daw ang buong Luneta. Tinatanong pa ba yan? Siyempre sasama ako. Akyatin ko pa nga bahay ng mga gobyernong bulok na yan eh. Sigurado ka ba? Exam na natin pagkatapos eh. Scholar ka pa naman. Sus! Siyempre naman. Basic na lang natin yan. Sige, kukuhanin kitang speaker para sa grupo natin ha. Huwag natin palampasin ang oportunidad na to. Mano ho, Nay. Oh, andyan ka na pala. Magbihis ka na at maghapunan na tayo. Mahal, nabalitaan mo ba yung nangyari sa anak ng kumari natin? Ginahasa daw ng mga tambay dahil ginabi ng uwi. Nakakaawa naman. Kaya ikaw, Carla, huwag na pupunta kung saan-saan. Pagkatapos sa eskwela, ay umuwi ka na at magpasama lagi sa mga kaibigan mo. Opo, Nay. Hindi ko naman po nakakalimutan ang mga bilin ninyo. Dapat lang. Dahil hindi naman kami laging nandito ng tatay mo. Isa pa, naririnig kong napapadalas ang rally na sinasalihan ng mga estudyante mula sa paaralan mo. Alam mo ang patakaran namin, ayaw naming sumasali ka sa mga ganun. Masyadong delikado, baka ano pa ang mangyari sa iyo. DJ Jen, ayun nga, pinagbabawalan talaga ako ng aking mga magulang na maging isang aktivista. Pero mahal ko ang ginagawa ko, kaya patago ko silang sinusuway. Kahit alam kong labag sa loob nila, ay sumali ako sa isang organisasyon at kinumbinsi ko si Jan na pagtakpan ako. Alam nyo, DJ Jen, minsan nga naiinggit ako sa kanya dahil sinusuportahan siya ng pamilya niya. Huy! Nagpaalam na ako kina nanay. As usual, pangalan mo na naman ang ginamit ko. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Wala, dahil tinutulungan naman kitang mag-aral bilang kapalit eh. Oo na. May iba nga tayo. Ikaw ba ay may planong umamin sa mga magulang mo? Mahigit 1 taon mo na itong ginagawa.
Hindi pwede. Magagalit sila tapos patitigilin pa nila ako. Gulo lang yun dyan, kaya wag na lang. Baka naman kasi nagbago ng opinion nila tita. O baka maintindihan ka nila kapag ginausap mo sila ng maayos. Ayokong sumugal dahil walang kasiguraduhan yun. Sige, pero paano kung bigla kang mabisto? Mas mahirap pag ganyan ang mangyayari, Carla. Hindi yan. Ikaw na rin ang nagsabi. Matagal ko na tong ginagawa ng hindi nila nalalaman. Hiring? Aren't you tired of hoping the right candidate? Grabe na talaga mga kabataan ngayon, no? Ang tatapang! May pinaglalaban naman ho sila, ma. Para rin po sa bayan natin ang ginagawa nila. Anong silbi ng pag-uwelga nila kung wala na mga nakikinig sa kanila? Ipinapahamak lang nila ang mga sarili nila. Kaya ikaw, huwag kang tutulad sa kanila at tupagin mo pag-aaral mo. Oh, ginabi ka na ng uwi. Magandang gabi tay, mano ho. Kawaan ka ng Diyos. Maraming inaasikaso sa opisina dahil sa mga nagaganap na rally. Ang daming nahuli, karamihan pa ay mga estudyante. Kita mo na, Carla? Kaya nga't pinagsasabihan kong itong anak natin na huwag sumama sa mga ganyan. Makinig ka sa mama mo, Carla. Mahirap kalabanin ang mga taong may hawak sa batas. Lubos silang makapangyarihan. DJ Jen, nang marinig ko iyon galing sa aking mga magulang, tila lumubog ang aking puso. Mayroon akong ipinaglalaban at nais ko iyong panindigan. Ngunit hindi rin mawala sa aking isipan na habang ginagawa ko ito, patuloy rin akong nagsisinungaling at gumagawa ng hindi kagustuhan ng aking mga magulang. Tada! Ano na naman yan? Signage. Sariling guwi ko to, no? Kulong na yan. Mga kurako. Kulong na yan. Mga kurako. Tumigil ka nga dyan kung ano-ano namang ginagawa mo. Ano, handa ka na ba? Malapit na yun. Lagi naman akong handa kaso hindi lang alam ng pamilya ko. Dahil nga sa tanong mo nung nakaraan, napaisip ako kung ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nila. Tiwala lang. Maintindihan nila yung pag nakitang masaya ka sa ginagawa mo. Napapatunayan mo naman kaya mong pagsabihin pag-aaral at pagiging membro mo ng grupo. Sana nga dyan. Sana nga. Carla, anak, nabalitaan ko na may malaking rally daw ngayon sa Luneta. Mag-ingat ka, huwag kang lalabas ngayon. Pero nay, nagpaalam naman na po ako na may group project kaming kailangan gawin. Sus, nag-aaway na naman kayo. Anak, malaki ang rally na magaganap. Halos walang masakyan tapos magulo pa sa labas. Huwag ka na munang umalis at sabihin mo na din sa mga kagrupo mong pati sila ay manatili sa bahay. Tay, saan pupunta ninyo? Bakit kayo naka-uniforme? Sinama nila ako na magbantay sa rally, anak. Hating kami na rin ako makakabalik, kaya ikaw, tulungan mo ang nanay mo dito sa bahay. Dali-dali naman akong tumakbo papunta sa aking kwarto noong malaman kong kasama ang aking tatay sa pagbabantay ng rally. Magandang araw! Alam niyo ba, ang pinakahabang event ngayong buwan ay ang gaganaping ABM Culminating Activity. Ito ay isang makulay at makabuluhang selebrasyon. Kaya handang yung sarili upang ipakita ang galing, disiplina at diskarte bilang mga estudyante. Kita-kits mga ka-ABM at Kingfishers! John, paano na to? Ayaw nila akong palabasin ng bahay. Ang mas malala pa dyan ay kasama ang tatay ko na magbabantay sa rally. Ano pa bang magagawa natin? Hindi naman pwedeng di ka pumunta. Speaker ka pa naman. Malalaman din nila kahit anong gawin mo. Kaya kung ako sa'yo, tumakas ka na kasi nandun na buong grupo natin. Papunta na rin ako. Akala ko noon ay buong-buo na ang aking puso na gawin ang aking mga nais. Tanggap ko rin na malalaman ito ng aking mga magulang sapagkat kasama naman sa aking plano na ito'y sabihin sa kanila pag ako ay mayroon ng napatunayan. Ngunit nang marinig kong kasama ang aking tatay sa rally, ako'y muling napaisip dahil maaaring masira ang aking plano.
Ang aking isipan ay napuno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa aking pagdunaw sa bintana, ako'y nakakita ng mga kapwa ko Pilipinong papunta sa rally. Ayun! Buti pumunta ka. Sayang kasi kung may isang liliban. Kailangan natin ipakita na may kapangyarihan sila ay madami pa rin titindig para sa bayan. Baka pagsisihan ko rin kasi kung mananatili lang ako sa bahay habang kayong magkakasama dito kahit na tirik ang araw. So nag-over the pagod ka? Oo, ha? Nakatulog si nanay kaya nakaalis ako. Nag-message na lang ako na may pupuntahan saglit. Kung magalit man, ay mamaya ko na lang sila haharapin. Ibaba! May problema ka ba? Ilulog agad sa aming tanggapan dahil dito sa mga feature, ang listo ang pagbutan sa bawat issue. Ang mga pagkakamali ay itatama at ang mga estudyante ay tinuturuan ng tamang pakikipagkapwa. Kingfisher School, sama-sama sa solusyon. Bawat hakbang sa kabutihan at misyon. Kingfisher, tahanan ng pag-unawa, disiplina at pagkakaisa. Mga kababayan, huwag kayong matakot dahil tayong may katwiran. Magalit kayo sa mga walang ginawa, kundi ang magpakasasa sa pera na dapat ay para sa atin. Naniniwala akong magbubunga rin ang ating ginagawa. Tayo ay magtiwala. Kayo ay tumindig, hindi lang dito, kundi sa lahat ng oras at lugar. Tama si ate, hindi dapat tayo matitibag. Nandito tayo para sa daan-daan pang mga Pilipino na hindi nakapunta. Mga bata, gabi na! Hanggang alas 6 lang yung permit yung mag-rally dito. Hindi nyo kami mapapaalis dito. Kung magmamatigas kayo, pues ay wala na kaming pagpipilian kung hindi puwersahin kayo. Huwag naman po ganyan. Baka madami ang masaktan. Ipapaalala ko lang, kayo yung ayaw sumunod. Sino ho ba talaga ang pinoprotektahan ninyo? Ang taong bayan? O ang mga gahamang nasa itaas? Rivera, anong kaguluhan to? Andiyan na po pala kayo. Ayaw nilang umalis eh. Bumalik ka na doon. Ako nang bahala dito. Tiyak akong hinahanap na kayo ng mga magulang nyo. Umuwi na kayong lahat. At ikaw, Carla, sumama ka sa akin. DJ Jen, halos mapunta ang lahat ng dugo sa ulo ko nang magtagpo ang mga mata namin ng tatay ko. Kahit na mayroon akong takip sa muka, kilalang kilala niya ako. At ang pinakakinatatakutan kong mangyari ay naganap na noong gabing iyon. Carla, aba, umuwi ka pa talaga dito ha? Ang kapal na mukha mo pagkatapos mo akong takasan? Para lang sa ano? Dahil sa rally na yan. Ano ang napala mo? Wala. Pinagod mo lang sarili mo. Tingnan mo, may kalos ka pa. Nay, pasensya na po, Nay. Hindi namin yan kailangan ng nanay mo. Ang ipaliwanag mo sa amin ngayon ay kung bakit ka pumunta sa rally na yan. Isa pa, yung project na kailangan nyo gawin. Totoo ba talaga yun? Huwag kang manahimik dyan. Sumagot ka! Hindi po. Nagsinungaling po ako dahil gusto kong sumama sa rally. Iyon po ang nagpapasaya sa akin kaya matagal ko na tong ginagawa kasama si John. Nagpapasaya? Hirap lang nakukuha mo doon. Para po sa inyo, pero iba ang nararamdaman ko. Pasensya na po dahil sinusunod ko lang naman ang gusto ko. At talagang sumagot ka pa. Carla naman, hindi kami nagkulang ng pagpapaalala sa'yo. Bakit sinuway mo pa rin kami? Nay, bakit ba parang galit na galit kayo? Sa lahat naman ng bilin nyo, ito lang naman ang sinuway ko. Dahil hindi ka namin pinalaking ganyan. Tinuruan ka namin ng maayos. Pero nagawa mo pa rin kaming suwayin at lukuhin. Kapag po ba pinalam ko ng maayos yung kagustuhan kong sumali? Papayag kayo? Hindi, di ba? Kaya nagawa ko pong magsinungaling.
Siguro mas kaunti ang galit ko kapag yun ang ginawa mo, Carla. Dahil sa ginawa mo ngayon, para na rin sinira mo ang tiwalang binigay namin sa'yo. Umakyat ka doon dahil baka kung ano pa ang mabitawan kong salita dahil hindi na kita matansya. Pasalamat ka at hindi ka pa namin pinalayas. Masakit sa aking marinig ang bawat salita ng aking mga magulang. Ilang araw din po kaming hindi nagpapansinan sa bahay. Aaminin ko pong naapektuhan din ang aking pag-aaral. Pero maswerte ako dahil kahit nawala ako sa listahan ng mga may gantimpala ay naipasa ko pa rin. Nung hindi na po ako nakatiis ay ako na ang unang lumapit sa kanila. Mano ho, nandito po pala kayo parehas. Pumili pala ako ng manok para sa hapunan natin. Nilagay ko na po sa lamesa. Sige, mauna ka nang kumain. Pwede po bang mag-usap na tayo ng maayos? Ayaw ko na din pong patagalin pa ang alitan natin. Ang tagal mo naman kaming tiniis, Carla. Nay, hinayaan ko po kayo dahil nasaktan tayo pare-parehas. Ayaw ko rin po na masyadong mataas ang emosyon ko kapag kinakausap ko kayo. Magkakasakitan lang tayo pag ganun eh. Kaya nitong nagdaang mga araw ay napagtanto kong ang laki ng kasalanan ko sa inyo, kaya pasensya na po. Napatawad ka na rin namin ng tatay mo, anak. Pasensya na rin kung naramdaman mo na istrikto kami sa'yo. Carla, unika-iha ka namin eh. Kaya gusto namin na maayos ang kalagayan mo. Pero sa susunod, huwag ka na maglilihim o magsisinungaling ha? Dahil baka hindi na namin kayanin. Opo tay, natuto na po ako. Kaso, may isang tanong lang po pala ako. Bakit ba ayaw niyo na sumali ako ng rally? Para rin naman to sa atin eh. Walang magbabago kung hindi sila tutugisin. Ito ay dahil kaya mo. Sumasali rin kami nung kabataan namin. Kaso lang, namulat kami sa realidad na kahit anong sigaw namin sa kalye, sila pa rin ang mas may kapangyarihan. Dati, namatay ang isang kaibigan namin noon. Hindi man lang kami nakapagsampa ng kaso. Simula noon ay tumigil na kami. Kaya labis ang kaba ko nung tinawagan ako nung tatay mo na nakita ka niya sa luneta. Hindi ko po alam na ganyan ang sitwasyon, Nay. Pasensya na po. Kami ang hindi nagsabi, anak. Ngunit, di bali na? Kung nais mo pa rin sumali, ay susuportahan ka namin. Basta lagi mong ingatan ang sarili mo ha, gamit ang mga turo namin. Maayos na ang relasyon ko sa kanila. Sa kasalukuyan ay pinagpapatuloy ko pa rin po ang advokasya ng aming grupo na tumulong sa marahang pagbabago. Nawa ay gamitin rin ng bawat isa ang kanilang boses para sa mga isyong panlipunan. Diyan na nga po nagtatapos ang kwento natin. Ang dami kong natutuhang aral mula kay Clara. At sana, ganoon din kayo. Salamat sa pakikinig hanggang dulo. Muli, ako nga pala si DJ Jen para sa Radyo Trialidad, FIL 113.